Magandang araw sa ating lahat. Sa puntong ito, sana'y samahan niyo ako sa pagtalakay tungkol sa maikling kwento. Ang tanong, ano nga ba ang maikling kwento? Ayon kay Edgar Poe, ang tinaguriang ama ng maikling kwento, ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakakapukaw ng damdamin at mabisang nagpapakintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikang may isang kakintalan. Ang paglalarawan at paglalahad dito ay madali, maikli at masining, kaya't sa isang upuan o sa sandaling panahon lamang ay agad itong matutunghayan, mababasa at kapupulutan ng pananabik, aliw at maging aral. Sa puntong ito ay punta tayo sa uri ng maikling kwento. Meron tayong kwento ng katutubong kulay. Sa kwentong ito, binibigyan diin ang kapaligiran, mga pananamit ng mga tauhan at ang uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing puok. Ang kwento ng pakikipagsapalaran. Nasa balangkas ng pangyari at wala sa tauhan ang kawilihan o interes sa kwentong ito. Meron din tayong kwento ng kababalaghan, mga di kapanipaniwalang pangyari, bukod pa sa mga katatakutan ang siyang diin ng kwentong ito. Pang-apat naman ay kwento ng tauhan. Sa kwentong ito, ang interes at diin ay nasa pangunahing tauhan. Panglima naman ay kwento ng katatawanan. Ang diin ng kwentong ito'y magpatawa at bigyang aliw ang mga mambabasa. Kwento ng pag-ibig. Ang diwa ng kwento ay ukol sa pag-iibigan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal na katauhan. Pangpito naman ay kwento ng kaisipan o psikolohiko. Sa kwentong ito, sinisikap pasukin ang kasuluk-sulukang pag-iisip ng tauhan at ilahad ito sa mga mambabasa. Kwento ng talino. Ang kwentong ito ay punong-puno ng suliranin, hahamon sa katalinuhan ng babasa. Ang ganitong uri ng kwento ay karaniwang walang katapusan. Kwento ng pangpagkakataon. Kwentong isinulat para sa isang tiyak na pangyari gaya ng Pasko, Bagong Taon at iba pa. Isa pang uri ng maikling kwento ay ang kwento ng kapaligiran. Kwentong ang paksa ay mga pangyayaring mahalaga sa lipunan. Kadalasan, mga kwentong patungkol sa kalikasan ang tinatalakay nito. Sa puntong ito, tatalakay naman natin ang elemento ng maikling kwento at mga kahulugan nila. Ang maikling kwento ay kadalasang sinusulat upang magdulot ng aliw sa mga mambabasa at magturo ng magandang aral sa buhay. Ang mga elemento ng maikling kwento ay ang mga sumusunod. Meron tayong tauhan, tagpuan, banghay, kaisipan, suliranin, tunggalian at paksang diwa. Una ay meron tayong tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Pangalawa naman ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang isang kwento. Pangatlo ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong 5 bahagi ang banghay. Una ay meron tayong panimula, kung saan at paano nagsimula ang kwento. Pangalawa naman ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo. Pangatlo naman ay ang kasukdulan. Dito na nangyayari ang problema sa kwento. Pang-apat naman ay ang kakalasan. Ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema. Panglima naman ay ang wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o nagtapos ang isang kwento.
kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Suliranin. Ito ay tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng tauhan sa kwento. Pang-anim naman ay yung tunggalian. Ito ay maaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o di kaya'y tao laban sa kalikasan. Pang-pito naman ay ang paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng kwento. Sa puntong ito ay punta tayo sa mga bahagi ng maikling kwento. Una ay meron tayong simula. Ang bahagi ng suliranin ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Pangalawa naman yung tinatawag nating gitna. Nakapaloob sa gitna ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang saglit na kasiglahan ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan na nasasangkot sa suliranin. Ang tunggalian naman ang bahaging kababasahan ng pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Ang kasukdulan ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamta ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ang panghuli naman ay ang wakas. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyari sa kasukdulan. Ang katapusan ng bahaging kababasahan ng pagiging resolusyon ng kwento, maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. At ayan po ang ating tinalakay sa araw na ito tungkol sa maikling kwento. Sana po ang maikling video na ito ay makatulong sa atin upang mas lalo pa nating maintindihan kung ano nga ba ang maikling kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam sa inyong lahat.